Sa mundo ng social media, marami klaseng makikita mga tao. Tunay na peke, hunyang at iba pa. Magbasta, maniwala, content, pusisiin kung tama. May pabebe, may tanga bobo, may matalino, magaling eksperto, may bayaran, mga payaso. Sa kanila, sa mundong ito, kailangan mong mga sa iba. True blogger, kaunti lang sila, mga taong pinili unahin ang tama. May prinsipyo, dignidad, wala sa iba. Di kayang bilhin, may prinsipyo, may pusong ginto, di mo mauto. Nasa tamang landas, karangalan, dignidad ang iniingatan. Bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin? Bakit di mo sundan? Sundalo ng katotohanan. Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin? Bakit di mo maamin? Bakit di mo maamin? Pag mali ay dapat unahin, pag tama naman dapat purihin. Yan ang dapat, huwag tayo magpaloko. Kunyento, payaso, blogger na bobo. Kaunti lang sila, mga taong pinili unahin ang tama. May prinsipyo, dignidad, wala sa iba. Di kayang bilhin, may prinsipyo, may pusong ginto, di mo mauto. Nasa tamang landas, karangalan, dignidad ang iniingatan. Bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin? Bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin? Bakit di mo sundan, sundalo ng katotohanan? Kung kaya nila, kaya mo di tumingin sa salamin. Alamin mali ang ginagawa. Bakit di mo maamin? Hi, welcome back to my channel. This is the Mr. Channel, and on this episode, we are going to react to a video, a live stream kanina actually na nakita ko, and it's a topic na very interesting for me, and I thought na kailangan nating madagdagan yung kaalaman natin about this topic. And this topic was discussed dun sa channel ni Christian Zguera. So, I will borrow yung video niya. But before that, I'd like to say thank you again to Pinoy Bro Media. Ayan, the song earlier na narinig nyo is by him. And, ayun lang, I want to say thank you dahil please support him also. Follow his channel, like his videos. Kasi ang ganda ng music niya. Like ko sinasabi, it's like real talk in music form. So, yun. Go to his channel and support his channel. Follow his channel for more OPM. Diba? Ayun. So, wait. Lipat na tayo. So, yung topic na i-feature natin on this video is none other than AI. Because I saw earlier nga, merong live si Mr. Christian Zguera sa channel niya about AI and the role that it will play sa Philippine elections or sa election natin. Like if yung COMELEC ba is ready to face yung magiging involvement ng AI during election season. So, I thought na it's about time, and as early as now, simulan na nating pag-usapan tungkol dito because this is a very important topic and technology that will change. Will na, hindi ko nasasabihin might, kasi definitely it will change yung election sa atin, and
dito sa Pilipinas, and yung kung paano yung takbo ng eleksyon na magkakaroon tayo in the next coming election. Because definitely, AI at some level, at some point, will be used. Magagamit siya, especially during campaign period. Kasi ngayon pa lang, medyo sumusulpot-sulpot na or medyo simulan na yung paggamit ng AI sa mga propaganda, ganyan, di ba? Sa mga promotion or ano ba, sa mga pakulo, ganyan, pagpapabibo, yan. And since laganap ang fake news, yung propagate ng fake news, ngayon may bago yung presence or yung existence ng AI. And tayo pa namang mga Pilipino, and karamihan pa naman sa ating mga Pilipino, is napakadaling utuin, lansingin, lokohin. So, definitely, kailangan ngayon pa lang, inaalam na natin lahat ng pwede nating malaman tungkol sa AI and kung paano nito maapektuhan yung ating election. Wait lang wait. What is happening? Wait medyo technical difficulties na naman. Okay, so ito yung video ni Christian Esguerra earlier. Hindi ko siya napanood ng live, but I saw na, yun nga, may live siya kanina. And so, let's watch it together. So, watch it together lang. Well, very interesting itong balita coming from the Commission on Elections, kung saan isinusulong po ng tagapamuna ng COMELEC na iban yung paggamit daw ng deepfakes at saka artificial intelligence doon sa mga campaign materials na gagamitin po ng mga kakandidato dyan po sa darating na eleksyon sa 2025. Ano muna ba yung deepfakes at saka ano ba yung AI? At paano ba siya pwedeng gamitin pagdating sa eleksyon? Kasi kung napansin nyo, isa po ito sa mga issues na tinututukan natin dahil baka hindi pa po natin nare-realize, no? Meron pong kaakibat na banta yung paggamit nito. Ayun. So, ayan. Sinimulan ng pag-usapan or nabanggit na. And I know na more than half, if not, baka mga 75% ng mga botanteng Pilipino hanggang ngayon hindi pa alam kung ano ang AI o yung artificial intelligence. More so kung ano yung deepfakes. Kasi maaalala nyo, ang daming mga celebrities yung naging victim ng fake news gamit ng mga deepfakes sa mga scandalous na mga videos. Diba? So, since marami nang gumagamit ng ganyan ngayon ng mga Pilipino, magagaling ng mga Pilipino, pero ginagamit yung galing nila sa hindi magandang paraan, definitely medyo feeling ko kagulo tayo pagdating sa campaign season. Once mag-start, I have a very, very good feeling na kakagulo tayo dyan. So, let's listen to yung magiging discussion dito sa Facts First with Christian Esguerra with yung guest niya. Okay? Let's continue. In-invite ko po ngayong gabi yung isa po eksperto. Ang pangalan po niya, nag-guest na rin po natin siya dati dito. Isa po siyang data scientist, si Dominic or Doc Digot. Magandang gabi, Doc, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig, and thanks for having me again, sir. Doc, naalala ko
the first time that you guested dito sa Facts First, we also talked about deepfakes tsaka artificial intelligence. And lagi ko naaalala yung sinabi mo no? Sabi mo, we're only one election away from deepfakes. No? Mhm. So, sinabi mo yon I think, before 2022. So, ibig sabihin ba, you're referring to the 2025 elections? Yeah, at least Actually, naunahan na nga tayo eh. If you remember, recently nagka-election din sa Indonesia. Yung winning candidate, I forgot the name, si Subianto. Prabowo Subianto. They used well, they didn't use deep fakes, pero they used AI, no? Gumamit sila ng mga animations. Basically, re-invent yung magandang campaign, to be fair, magandang campaign. Re-invent yung image niya from kasi ang background kasi niya military eh, hardline. And naging cartoon character siya and napamahal siya, ayun ang analysis ng mga tao, napamahal siya sa mga bata, mga new voters, mga Gen Zs. And then sinamahan mo pa ng TikTok, which made yung campaign niya very viral. And the results speak for itself, no? Pero syempre, Ayan pa, isa pa yung TikTok. If I remember it right, during nung election period, nung kay Duterte, I know people na who are in the digital world na naging instrumental doon sa pagkapanalo ni Duterte because they tried to apply, or not tried, they did apply yung naging principle behind data manipulation na ginamit nung time sa US na election. They tried to make use of the data that they've gathered and manipulated that, or if not manipulating the data, taking advantage dun sa data na meron silang na-collect from internet or from the behavior ng mga tao sa internet, sa mga social media, sa mga pag-search nila, sa mga search engines like Google, Bing, ganyan. So, they made use of the data that they gathered to somehow come up with a campaign strategy para manalo yung kandidato nila. And I know merong magwa-wonder sa inyo, bakit natin kailangan makinig dito sa data scientist na to, na si Mr. Ligot? Ganyan ba? Ano ba yung data scientist na yan? Sila yung mga, alam niyo, nag-a-analyze ng mga data information, mga patterns, mga numbers, maraming volume ng information about people, about something. Pinag-aaralan, ina-analyze sila yan, kung ano bang makukuhang knowledge or insight sa mga data na yan. Okay? So, of course, kung sila yung nag-a-analyze noon, all the more na dapat makinig tayo kung ano yung mga nagiging explanation nila tungkol sa mga insights or kaalaman na nakukuha nila sa pagtingin dun sa mga datos, sa mga information na nakokolekta nila. Okay? Kasi sila yung nag-google ng oras para intindihin, unawain kung ano ba ibig sabihin nun. Kung kunyari, merong 100,000 tao na ganito ang pakiramdam tungkol sa isang produkto or tungkol sa isang tao, ganito yung sentimento nila, anong ibig sabihin nun, yung mga ganong klaseng mga dato, pinag-aaralan nila. So, dapat, saka tayo makinig. Huwag tayo makinig sa kung sino-sino lang na mayroong mga, kung ano-anong opinion, na pwede nyo sabihin, ako ganun din. So, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo makinig din sa mga opinion, sa opinion ko, kagaya ko. But ako kasi, naniniwala ako na dapat bukas yung isip natin, makinig tayo sa mga explanation ng mga taong nag-google ng panahon at oras para pag-aralan yung mga bagay-bagay para sa atin, para makatulong sa atin. So, yan, ganyan. So, ayan.
example niya kung paano nila dun sa country na yun na example niya kung paano nila ginamit yung data or yung datos na makakakuha sila ng something na advantageous para do sa kandidato nila. And I really do have a feeling na mangyayari yan dito sa atin sa Philippines. Dito sa Philippines kasi ang dami sa ating magagaling na mga programmers, mga developers, mga digital analysts din na nag-a-analyze ng mga information tungkol sa mga tao, ganyan. And I'm also one of them na data analyst din. But yung level ko is sobrang nasa baba pa lang compared to dito kay Doc Dominic Ligot na mas extensive na yung knowledge niya about yung samut-saring data na pinag-aaralan nila. So, kaya din ako naging mas interested na mas i-topic ito for this video kaysa yung mga iba pang current events or mga current sensationalized news na nangyari recently. Kasi malapit, hindi naman sobrang lapit yung puso. But meron din kasi tayong background sa data analysis. So, I'm sorry, correction ko pala, hindi pala data analyst lang basta si sir, but data scientist. So, yon. Kaya I also deal with data every day, every working day of my life. So, kaya medyo dito sa topic na to, nag-favor ako dito sa topic na to. So, yun. Dami ko sinabi na naman. Kinig na tayo. Pero syempre, animations are one thing. Iba naman ang deepfake. Deepfake talaga, ang daming mga posibleng social harms yan. Although, may creative tool din kasi siya. Ginagamit din siya for creative purposes, no? Retouch videos, etc. Para siyang CGI, no? It's the modern CGI sa na ginagawa ngayon. Very cheap kasi gumawa ng deepfake ngayon. Marami namang apps to do it. Pero syempre, hindi lang naman sa creative siya ginagamit. Pwede rin siya gamiting panloko. Yan. Nasabi na ni Sir, panloko. Dun sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung deepfake, yun yung mukha mo, nilalapat sa mukha ng isang character, sa isang movie or commercial or sa isang meme na gumagalaw na pinapalabas nilang parang ikaw mismo yung tao na yun. So, merong AI or artificial intelligence na program or software or app na ginagamit yung mga tao na yun para gamitin yung mukha mo na ilalapat doon sa mukha sa character or sa mukha ng iba para magmukhang ikaw yung gumagawa or ikaw yung nandun sa video na yun. So, an example, if naaalala nyo, although hindi ko to napanood, but naging news to na merong parang sort of sex scandal si Maine Mendoza before, and they said na yun, naka-deepfake yung mukha niya. Kasi dun sa video na scandal video, kamukhang-kamukha ni Maine Mendoza yung babaeng nandun. And they already said, even before, back then, kailan last year? 2 years ago pa yun eh. Or I think, if not during the pandemic, before the pandemic, may lumabas na ganung issue kay Maine Mendoza na may scandal daw siya. Sinasabi niyo niya, deepfake. So, ganon, yung papalabasin nilang ikaw yung nandun sa video dahil nakuha nila yung features ng mukha mo, mga distinct features ng mukha mo from your pictures or from then sa mga videos na ina-upload mo sa social media accounts mo. So, dun lang din naman nila nakukuha yan. So, whatever you share online, yun din yung nagiging source ng mga magagaling na tao na ginagamit sa hindi maganda yung kagalingan nila. So, yun nga, sabi din ni Sir, usually ginagamit yung
deepfakes for creative uses, let's say, like yung for movies, for commercials, ganyan. But also then, nagagamit din siya sa hindi magandang paraan, sa mga panloloko, sa mga scams. So, yung technology kasi ng artificial intelligence or ng AI is, although may benefit siyang binibigay, nagagamit din siya or subject din siya for abuse. Kasi mukhang lahat naman ng bagay dito sa mundo, nagagamit din sa hindi maganda or yun nga, subject for abuse din yung mga technology na create natin. So, let's continue. Ang binabanggit kasi ni COMELEC Chairman George Garcia, i-convince daw niya yung COMELEC Anbank to support a push to ban the use of AI and deepfakes sa mga campaign materials. Hindi pa natin Wait, but if that was the parang course of action na being suggested or recommended right now, ang question ko dyan is how are they going to monitor that and police that? Because I think kailangan mo ng malalang surveillance or yung malalang monitoring program, software for that, and yung mga tao ba na ilalagay mo to screen that are really trustworthy people na bukod sa may integrity, may dignity, may competence din kaya sila na gawin yung dapat nilang gawin, and gagawin ba nila yung dapat nilang gawin once na in-position sila dyan sa as yung mga taong magbabantay or magsiscreen at magsasabing, ay, nagdi-deepfake ka, gumagamit ka ng deepfake material, di ba? So, that's my question. Natin nakikita yung detalye nito, no? Pero based na sa mga information na lumalabas publicly, ikaw, eksperto ka rito, no? Do you get the sense that the COMELEC gets it? O baka naman nakakapangpa rin? Syempre, I have not spoken to them, no? But I think the fear is real. Kasi nga, leading up to hanggang ngayon, no, let's just talk as in present time. You just look back, kahit after Christmas lang, ang daming naglabasang deepfake, mga journalists, mga celebrities, ginagamit yung mga video nila. Kasi marami silang mga video sila yung natural target Ang kailangan mo lang naman talaga sa deepfake actually is sample audio and sample video. Sa audio, kahit 1 minute clip lang. Somebody talking. O iba, napakasimple lang kung saan huhugutin yung pinaka-base or source picture or source voice or audio. Pwede nang gamitin yon para palabasin na as if ikaw yung nandun sa video recording, boses mo yung nagsasalita doon. Napakadali siyang gamitin para gamitin sa hindi maganda or para pang maybe harass or gamitin pang panira sa isang tao, sa isang celebrity or politiko or personality. Napakadali lang gawin at kuhanan ng information yung whatever is here online. Sobrang dali and sobrang gagaling ng mga Pilipinong mag-create ng something basta the price is right. Madali lang yan para sa mga Pilipino. Talking for 1 minute, pwede nang kopyahin ng AI yung accent. Minsan wonky, pero minsan hindi naman kailangan perfect Tapos sa video, maybe a couple of minutes of video will be enough to create a totally synthetic. May pinadala ko sa'yo. Gusto mo i-play? No? It's a clip of mine. Ito tinitingnan ko Deepfake to? So that's me. I recorded a video of me making a comment in English. Tapos ito yung reproduction in Spanish. Para lang makita na tao or marinig nila. Ayan. Potentially perfect. Ayan, may sample. Pero para dun sa mga kababayan or mga mamamayan na
pwedeng makanood sa akin or mapanood tong video ko na to. Gumagamit ng AI sa, I think, GMA News. They tried to make use of AI ng mga broadcasters or reporter. I also think sa Itbulaga, meron. Sorry kasi hindi ako masyadong nakakanood ng mga local channels, but I do know and I do see clippings online. And yeah, I think ginamit din sa isa sa mga, I'm not sure, basta sports channel. Meron silang ginamit na AI generated or AI na sportscaster. Or, I mean, ringside reporter, yung tawag doon. Kasi meron silang ginamit na gano'n na. So, dun sa mga kababayan natin dyan, mga mamamayan dyan na nakapanood, most likely, nakakita na kayo. And most likely, na-amaze kayo or namangha kayo. But, kasi nagamit sa favorite nyong news program or TV show. Pero ngayon, isipin natin na pwede din kasi siyang gamitin sa eleksyon or sa politika. So, kailangan maging aware tayo. Maging sharp and bukas yung isip natin na, oops, nandiyan sila. Kasi ang AI nandito na yan eh. Hindi na natin mapipigilan ng AI. Nangyayari na siya and every day, every second, nagde-develop siya. So, ang kailangan na lang natin gawing mga Pilipino is alamin kung ano siya, alamin at pag-aralan kung paano natin madedetect kung ano yung AI at yung real or yung totoo. And malaman kung paano maiiwasan na tayo ay maloko ng mga taong gumagamit ng AI para makapangloko. So, yun na lang yung kailangan natin gawin kasi hindi na natin mapipigilan yung AI na yan. Nangyayari na siya at nagde-develop pa siya. Perfect it is. No? So, basically, pero ang una ko kasing tanong dito, no? So, laganap yung availability online ng paggamit ng deepfakes, no? Pwede audio or video. Ang tanong ko, capable naman kaya yung ating mga otoridad, in particular yung COMELEC, nahulihin sa regulatory body. Paano nga madedetect yung deepfake ba? Well, ayan na yung sinasabi ko eh. Gaano sila kahanda and yan ba ay isang bagay na napagplanuhan na nila last year pa or many years ago pa nung nagsa-start pa lang yung AI. Hindi pa nare-release si ChatGPT, meron ng AI. So, gaano ka-ready yung COMELEC natin? Baka ngayon pa lang nila pinag-uusapan yan. Tapos, ngayon pa lang sila magde-draft ng budget para sa mga bagay na mga kailangan nila para ipulis yan. So, medyo late na kung ganun pa yung mangyayari. Well, yun ang nakakabahala kasi honestly, medyo 50-50 pa yung deepfake detection. Yung automated deepfake detection rather. Yung mga edited, mga altered videos, mas madaling ma-detect. Kunyari, masyadong mabilis yung movement ng lips relative to the head. Actually, madali pa yun ma-detect eh. Pero yung mga deepfakes na kasi ngayon, sabihin natin napakaswabe na yung paggawa. And the best way to detect them is yung viewer. No? Ano bang nakukuha mong message from this video? So nasa script din nung gumagawa ng video kung swabe rin siya. For example, in the recent deepfakes, na-interview din kasi ako related to this. Mga journalists were the target. Ginagamit sila to sell anong bagay, mga beads, no, mga produkto, mga gamot, no, mga doctors din, dini-deepfake sila. And to sa mga tao na hindi naman talaga I guess critical sa pinapanood nila, madaling madala kasi napakaswabe ng video. And ayun, I think victim dito ay ang bad man sabihin, pero parang favorite victim dito si Doc Willie Ong. Siya yung parang nagiging example. Yan, yung
mga sikat ng mga personalities natin, most likely sila na yung unang-unang batch na magagamit dito. So, I'm not sure, pero I think nakita nyo na sa mga live stream na mga I think na sample na Armado yung parang commercial na ni Luis Manzano pero mukha ni Idol. So, yon isang example ng AI yon. So, I don't know kung paano yung siguro bukod sa yung mga matatalas yung mata at yung mga aware kung ano yung capabilities ng AI at saka yung mga real life application ng AI sa social media, sa internet. I think sila lang yung mga talagang outright makakapagsabing ay hindi yan totoo. Deepfake yan or AI generated yung nakikita nyo or pinapanood nyo. Pero doon sa mga karamihan nga sa atin, madaling mauto, malamang hindi nila mapapansin na yung pinapanood nila or yung nakita nila is AI generated. And I think yung challenge dyan kasi yung boses. Talagang natural yung voice. Mahuhuli mo lang occasionally. For example kasi yung mga tools na to nagsimula rin on mga Western languages, mga European, mga English. So minsan wangi-wangi yung ano nila, yung pronunciation of Tagalog terms. Pero that was before, no? Ngayon kasi habang dumatagal, natitrain na rin yung mga AI on Asian languages. For example, Chinese and Japanese, flawless, no? Kaya if you want to speak in Chinese, you can instantly translate yung voice mo sa Chinese. And I guess unless talagang sharp yung nakikinig, mahuhuli hindi siya mahuhuli, no? Siguro sa sentence construction na lang siya mahuhuli. Tama ka dyan, Doc, no? I don't know. Ako kasi fan ako ng NBA, no? Yung, di ba, kada game, yung mga press conference yan. Hindi, ito, yung interview with the players. Una, sabi ko, una ko napanood si LeBron James. Sabi ko, teka, napaka-quotable ito sinasabi ni LeBron James. Niyayari niya yung coaching staff. Niyayari niya yung mga teammates niya. May napanood din ako si Luka Doncic, no? Niyayari yung team niya. Tapos si Anthony Edwards. Pag hindi ka mapanuri, makikita mo, marirealize mo, teka, parang ano to na? Parang sinabi nga niya, totoo. Ang ganda ng pagkakalatag. Pero you'll just base your analysis doon sa mismong sinasabi na medyo out of the ordinary. Teka, ba't naman context, doon mo lang mahuhuli sa context. Oo. Kasi yung mismong form, wala na, flawless na. Hindi katulad dati, they'll say, pag, out of sync yung portions of the face, or pag medyo ma-detect mo na naglo-loop lang yung video. Actually, yun, medyo mahuhuli mo pa kasi yung mga source video niyan, dalawa kasi yan merong deepfake na sineswap lang yung mukha. Those are the early ones. I think you can detect those after some time, mahuhuli mo. Medyo di ata match yung mukha dun sa ulo. Pero yung mga bago or relatively new, actual footage mo na. Pero yung nangyayari, lini-lip sync lang yung audio. So you have an audio track that was manufactured. Or kahit voice. Kunyari, yung recent na alleged BBM deepfake, I actually think di nga AI yung boses na yun. I think tao lang talaga yun. Pero since wala namang ulo, it's hard to detect. Pero kung may ulo, lini-lip sync yung audio track dun sa lips, no? So natural yung movement ng lips. Mahuhuli mo lang siguro. Kunyari, let's say 30 seconds yung audio, pero 10 seconds lang yung footage. Medyo naglo-loop siya, no? Dun mo medyo mahuli. Pero again, these are just I would not trust people identifying deepfakes by themselves. Yeah. Ayan. So, di ba? Yung siya, nasasabi niya yan kasi napag-aralan niya, alam niya, kaya niyang ma-detect, alam niya kung saang parte mo madedetect kung deepfake ba yan or AI generated ba yung pinapanood mo. Kasi, alam niya. Pero paano na lang doon sa mga kababayan natin na walang kaalam-alam, hindi ganoon katalas yung pagtingin nila sa napapanood nila. And tayo pa namang mga Pilipino, parang the moment na mapanood mo yung isang eksena, isang video, bubugso agad yung damdamin yan, di ba? Maano agad tayo either magagalit agad tayo or maaawa agad tayo
sobrang nakakaano agad ng damdamin, ng emosyon yung mga videos na, alam mo yun, talagang ginandahan. Mabilis maapektuhan yung mga Pilipino. Lalo na yung mga uto-uto. So, at least, buti sinabi ni Sir kung ano yung mga parts na malalaman mo kung deepfake ba or hindi. O based on the form alone. Yung talagang konteksto talaga dapat tingnan. At saka yung nakuha ko rin dito sa sinasabi ni Sir is dito natin malalaman kung gaano kakilala ng mga mamamayan, ng mga tao, yung mga taong kumakandidato. Because I think that will play a big role for, let's say, those people na alam mong ganito yung personality niyan. Tapos biglang may video kang mapapanood na out of the ordinary yung ginagawa ng personality na yun. So, syempre, yung mga, let's say, si Pedro. Kilala si Pedro sa bayan niya, sa municipality niya na sadyang, let's say, parang si Escudero, makata magsalita. Tapos biglang meron kang mapapanood na video ni Pedro na, alam mo yun, medyo hindi, kunyari, may eksena doon na hindi makata yung pagsasalita niya, ganyan-ganyan. So, mapapaisip ka na, siya ba talaga yan or hindi? So, most likely, hindi. Kasi, ang alam mo, ang pagkakakilala mo doon kay Pedro is makata siya magsalita, di ba? Pero, then again, titignan natin yung mga sasabihin ng mga taong talagang close doon kay Pedro kung sa likod ba ng camera ay makata pa rin siyang magsalita or hindi na. So, dyan yung sinasabi kong sa punto na yun yung magkakagulo tayo. Kasi, magiging magiging challenging or mahirap para sa ating mga simpleng mamamayan na tignan kung sino yung paniniwalaan natin. So I think magkakaroon ng maraming mga diskusyonan tungkol sa pag-validate kung sinabi ba talaga yan ng politiko na to, sinabi ba yan talaga ng kandidato na to, kasi ang sabi ng staff niya, or kasi ang sabi ng pamilya niya is ganito siya. So, di ba, na-imagine nyo ba yun? Na magkakagulo talaga tayo Magkakagulo tayo. And I think, dun din sa part na yung mga mabubuting tao, na may mabubuting kalooban, na expert, na makakapagsabing, oops, teka lang, AI yan, or deepfake yan, hindi mo kami maluloko. I think, may mga taong talagang mag-guardia sa mga ganyang klaseng mga material o mga videos na magsusulputan sa TV and even sa online. And again, parang feeling ko magkakaroon ng battle between good and evil come the time ng campaign season. Okay. Ito, mas ipaliwanag natin yung evil application ito sa kampanya. Binanggit mo yung Bongbong Marcos audio, no? Sure. I think tinake down agad yun ng YouTube Pero example, ano yung mga scenarios na nakikita mo kung saan talagang delikado pag ginamit itong deepfake sa kampanya? Kumari, isang kandidato na di umano, nagsasalita ng ganito. Yan. Makinig tayo dito maigi, mga kababayan ko. Diyos ko, ito very important na maintindihan natin to. Okay, sige. Let's be positivist muna. Kunyari, you're a candidate. I'm just thinking out loud. You're a candidate. Ang advantage kasi ng AI ay namumultiply yung yung output mo, productivity mo. So kunyari, mahal din kasi magpagawa ng video, no? Or it takes time. So sa oras na kaya mong gumawa ng isang video, using AI you can do more, no? You can do 10 videos.
So in a way, is that bad? Hindi naman. Pero ang challenge lang doon is it's an unfair playing field versus doon sa mga wala. So magkakaroon ng arms race na ngayon. Kung yung isa magdi-deepfake, din lahat magdi-deepfake. Okay, fine. Yung negativist dyan is, hindi naman lang sarili mo yung pwede mo i-deepfake eh. Pwede mo i-deepfake yung kalaban mo. Pwede mo i-deepfake yung mga competitors mo. And ang dami pa naman sa ating mga, alam mo, yung mga gigil na mga supporters na imbis na yung plataforma yung i-kampanya nila, yung mga paninirang puri yung mas pinupush nila, mas hina-highlight nila eh. Maming kayo. Maraming ganyan sa atin. Maraming ganyan sa ating mga kababayan yung nandyan ang focus, yung makapanira ng kalaban ng kandidato nila. Yun yung tulong na ibibigay nila para doon sa kandidato nila. Which is kung pag-iisipan mo talaga, maganda ba yun? Diba hindi? And di ba nga, in the last election, merong nag-claim na dinipake yung boses niya kasi nahuli yung audio clip niya na may sinisiraan siyang candidate. No? Sabi ko nga, wow, ang galing ha. Nagagamit na yung deepfake as an alibi. And back in the day yun, like what's that, 6 years ago or something, or hindi, 3 years ago, na before the 2022 elections. Before 2022, meron ng ganyang excuse. Oo, audio clip pa lang yun. Wala pa yung video. Ngayon kasi may video na. And yun din yung, I think you carry it one level further. Paano kung let's say meron ng hablahan, litigation on both sides, no? And video is the evidence. You can immediately say, ay, deepfake yan, di ako yan. And right now, kung wala namang mga effective tools to detect it, you need to hire some experts. Di lulusot yun. On the flip side, pwede mo namang i-allege na actually legit yung video na yan. Sinabi talaga ni Ian Esguerra yan. But then it's up to you now to defend yourself and say, no, that's not me. Can you see na video used to be so reliable? Ngayon, hindi wala na. Yun yung kinakatakot ko actually. Yung isa sa, di ba CCTV? Yung isa sa nagagamit. Gagamit yan as part of your evidence, di ba? Legal. And kahit sa journalism, no? May nabangga, ganyan. Ang CCTV, hindi pa yan perfect HD na quality. Medyo blurry pa yan. So it's actually quite easier to deepfake that, to be honest, compared to yung mga high-resolution HD video. Di ba mababaliwala na yung CCTV? For good or for bad, we lost another tool, no? In the pursuit of truth. So I feel that talagang maraming possible social harms yung deepfaking. Isa pa example, ganito. Kunwari, ikaw kandidato, tapos meron kang kalaban. Pwede mo i-deepfake yung kalaban mo na kunwari nakikipag-meet sa isang member. Sad, no? Very sad. Tapos merong audio clip na nakikipag-usap ng hihingi ng pera, extortion, di ba? Mm-hmm. Pag kumalat na yan at marami nang naniwala, ang hirap habulin para i-correct yan, di ba? Kung magkaso ka man, napakahabang litigation, pero may tama na yun sa kampanya mo. May tama na, may resources na yung kalaban mo na, they have to spend money defending themselves, etc. Pero sige, huwag tayo lumayo. Di ba before, years ago, na may umikot na, hindi nga deepfake yun eh. Fake, talagang halatang fake yung spliced video ni Senator Laila, di ba? Yes. Halata naman talagang fake, di ba? Pero
that damaged her reputation. It must have led to, part-time. Tapos may mga siraulang congressman na Di ba, yung mga Pilipino pa naman, gagaling magsipag-gatong. Tapos yung talagang malalaman mong marites eh. Yung pagiging chismosa talaga eh. Namamayagpag sa atin mga Pilipino. na gusto pang i-play sa committee hearing. You're correct. So, ang point ko dyan, hindi naman kailangan perfect para maloko yung tao. Lalo na kung medyo perfect pa siya, di ba? That's the problem. Kaya, actually, honestly, I would be supportive in principle of a ban. Ang question ko lang is, how would you ban or how would you catch people? Lalo na most of this is probably going to happen sa social media na ang hirap hulihin. For example, yung mga ads, di ba? May nag-ads. Ang ad Exactly. Paano mo siya huhulihin? And kapag nahuli mo siya, sino yung mga magiging liable? Yung, like, sa example ni Sir, if it's an ad, yung bang agency na nag-set up, nag-launch ng ad, yung nagbayad dun sa agency para i-launch yung ad. But then again, if the agency has their own values, principles, then they could always say no. But then kasi minsan sa kalakaran ng mga agencies, ng mga publishers, online publishers, pag merong nagbubook ng ad placement sa mga websites nila, minsan kasi na-sign up na yung kontrata, no? Tapos tsaka mo palang makikita kung ano yung materyales na ilo-launch mo as the ad. Doon. So, depende. Magpi-play dito yung role na depende na lang kung yung mga maliliit na tao na sila mismo yung mag-i-implement ng mga campaign na yan na naglo-launch sa mga sa internet ng mga ganyang klaseng mga material is may talagang dignidad, integridad, at may prinsipyo sa buhay, yung may values na talagang sasabihin nila, ay hindi to pwede, ay hindi to tama, or ay deepfake to, magiging kasiraan to nung isa, nung kalaban mo, or nung personalidad, and ayokong ilabas to, or ayokong i-launch to. So, paano ko nasasabi na mayroong ganong kalakaran? It's because naging trabaho ko siya. I mean, naging trabaho ko yung ganon na naglo-launch ng mga ads sa internet. So, kaya alam ko, minsan last minute yung material ibibigay sa'yo. Ngayon, pwedeng hindi mo na ma-view before mo i-launch, pwede mong ma-view. So, kung i-view mo siya, hindi matutuloy. Or minsan naman din kasi dun sa mga platforms like sa Facebook, sa Google, ganyan, meron silang mga sarili nilang mga automatic screening system. Pero minsan kasi, nalo-launch mo na yung campaign bago pa lang nila na-detect, and then, i-disapprove na lang nila yung campaign mo or i-shutdown na lang. But then again, kagaya ng sinasabi nila, sir, napakita mo na or damage has been done. So, kahit binawi mo siya, wala na. Milyon-milyon na yung nakakita, libo-libo na, milyon-milyon. Billion-billion na yung nakakita ng material. So, once it's launched, it's launched. Ang ads by default, makita sa newsfeed yan eh. Kunyari sa TikTok or sa Facebook. May sariling post yan eh. Tina-target mo kasi kung sino makakita ng ads. Pero pag i-search mo siya sa feed nung kung sino man yung nag-post, hindi mo makikita. So actually, it's very effective. And unless ma-report mo yung mismong post ID sa platform, hindi yan matitake down. So good. And most likely, yung post ID na sinasabi ni Sir,
Hindi yan basta-basta makikita ng isang common viewer or isang common mamamayan na napanood lang yung ad on screen. Hindi yun visible sa kanila. Makikita mo lang yung post ID na yun if ikaw yung nag-a-upload ng material na yun or ikaw yung nag-setup ng material na yun. At meron kang access dun sa account, dun sa Facebook para ma-upload yun. Okay? And ba't ko alam to? Again, trabaho ko to or naging trabaho ko to, yung online ads. Good and bad, ang hirap pulihin. And then idamay na natin si social media dyan kasi right now wala rin yan sa Omnibus Election Code, which is rather outdated. Yung mga rules on media and election propaganda does not cover these digital tools. Naku po, ayun pa, outdated yung rules ng natin, election. So, paano na lang? Ilang months na lang, election na. Election year na, di ba? And, again, sabi ko kanina, if the price is right, any programmer there could already be creating yung mga AI-generated materials nila na pro dun sa isang kandidato or sa isang personality or anti dun sa kalaban ng personality na yun or nung kandidato na yun. So, talagang big question is, paano na lang? Paano mangyayari? So, how do you complain? What's the basis of your complaint? Hindi mo mahuli yung post. Di ba? At saka, by default, may gumastos kasi ads di ba? So, that would be, in a way, you're paying, basically, well, may liability siguro dapat yung platform dyan na pinagkakitaan nila itong disinformation na to or hate speech. But then on the flip side, kung ikaw yung victim or you're a citizen, how do you catch it? It's very hard to catch. So yung combination ng deepfake at social media, I think yun talagang crux of the issue. Tsaka tingin ko, very yung combination na sinabi ni Sir, AI, deepfake, and social media, that's very dangerous and it's very powerful and very dangerous. So, I hope magkaroon ng mga taong magka-campaign on this dun sa mga far-flung areas natin, ng mga probinsya dito sa Pilipinas, to let the people know na meron pong AI na huwag po kayong basta-basta dadala sa kung ano man ang mapapanood nyo online. So I think, alam niyo, niisip ko talagang best avenue for us to really know yung mga candidates is yung meeting the advances, tsaka yung mga debates, live debates. Kasi yung live debates, meron naman yun sa free channels, diba? Sa free TV. So, yun. Sana yun doon sa mga yun. Maging mas meaty sana yung pag-organize nila ng mga debates, no? I think doon ay parang kailangan live lahat para ma-ensure mo na hindi AI or hindi deepfake yung pinapanood mo or yung nakikita mo tingin ko kailangan talaga ng tulong ng Comelec dito. Ito lang na-imagine ko lang. Pag pinagbawal mo yung paggamit ng AI, for instance, maraming politikong tatamaan, di ba? Pamilyar naman yung mga viewers natin doon sa mga posters sa mga kandidato, na yung mukha nila masyadong bata. Digitally altered. Malayo sa realidad. You know what I would wonder? Makonsider kaya deepfake yun? Biglang mag-i-age na si ageless na kung sino man siya. Yun nga Actually, I don't know. Yeah, that's a challenge kasi you have to split hairs Digitally altered photo, okay lang. As long as
Kasi someone has to judge eh. Pero deepfake, bawal. So where's that gray line? So I'm going to be wondering, how do you report, how do you catch, and how do you adjudicate? Eh, yun nga ano, for example, alam na natin may loophole eh. Kahit sa ahead of elections, may nangangampanya na eh. And because hindi pa siya nagpa-file ng certificate of candidacy, it's not governed by Omnibus Election Code, diba? So, how do you police that? No? Yan. Diba? As early as now, meron na kasing gumagawa eh. Meron ng simple. Diba? Using AI, using deepfake. So, diba? Napakalaking question. And I think for now, I'm gonna stop here and continue this later on because medyo 1 hour na. But I hope nagigets nyo yung sentimiento ko rin on this issue. Why kailangan as early as now we have to talk about this. We have to inform yung mga kababayan natin na konti lang yung nalalaman tungkol sa AI, tungkol sa deepfake. And we have to watch out na rin for those people na ngayon pa lang is tinitake advantage na yung paggamit nitong technology na to in a bad way. So, I hope sana may magandang loob na gumawa ng magiging parang anti-deepfake program or system. But that would really, I think kailangan ng malaki ang magastos yun. Malaking pera yung kailangan para doon. And alam naman natin, hindi siya agad-agad mabibigyan ng budget para mapaghandaan na to as early as now. Because I know us Filipinos. Hindi, baka nga yung iba dyan sasabihin in denial pa na, hindi, walang AI, hindi gagamit ng AI or hindi gagamit ng deepfakes. Again, madaling manloko. Maraming mga taong abusado o masasama na madaling manloko sa mga taong madaling manloko or madaling mauto. So, yun lang. Yes, let's continue this some other time. This is a very, very interesting topic. Mahaba pa yung discussion nila and let's get into it next time or on the next video. Okay, so if you've reached this point, I'd like to say thank you for spending time with me. Thank you for spending almost an hour of your time listening to me and listening to this video din. If gusto nyo panoorin nyo na doon sa channel ni Christian Esguerra, Facts First. Panoorin nyo na yung buong live stream nito. I think, and I'm sure, meron kayong mapupulot na information or kaalaman, especially dun sa mga kababayan natin or sa mga mamayan natin out there na talagang walang kaalam-alam tungkol sa kung ano yung AI or ano yung deepfake. So ito, magandang napag-uusapan na. At maganda rin na pinag-usapan na at tinakal na rin ni Christian Esguerra itong topic nito. Because this is something na dapat maging aware tayo mga Pilipino dahil magkakaroon tayo ng eleksyon. Sana huwag na tayong magpaloko. We're talking about, lagi nating sinasabi na maging matalinong botante tayo. So ngayon pa lang, mag-aral lang tayo para maging matalino na tayong botante. So, yun lang. Again, thank you for watching this episode. Thank you for watching me. I wish you a good life. Enjoy your day. Smile always. Bye-bye.